Hello po mga kabarangay. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Today is January 23 at ngayon nga po ay 9:03 in the morning. Meron pong medyo galaw ng konti sa Congress at pinag-usapan po natin din sa Pambansang Kagawad kahit anong malaki o maliit na galaw regarding sa BARM tsaka sa BSKE ay pag-uusapan po natin. At kahapon nga po, I don't know kung kahapon or this past few days, ito pong linggong ito, nag-file po si Congressman Zia Alonto Adyong. House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman po siya. Filed House Bill 7236 para i-reset ang BARM elections from March 30 to September 28 of this year, 2026. Ang nakalagay po dun sa mga whereas provisions ay to give COMELEC sufficient time to prepare, redraw precincts on new districts, and conduct peaceful elections. So, maraming nagtatanong at pinadala nga po sa akin yung video at saka yung news report na yun, kalat na po, na merong resetting of the BARM elections na dapat gagawin ngayong March 30 dahil nga na-declare ng Supreme Court na unconstitutional ay gagawin pong September 28, 2026. Again, ang nag-file po niya na si Congressman Zia Alonto Adyong. Ang tanong po sa akin lagi ay makaka-apekto ba ito sa November 2, 2026 elections? Na malapit daw po ang September 28. So kung compute natin September 28 to October 28, that's 1 month, 30 days, 30 to 31 days. Tapos, October 28 to November 2 plus 4 days, mga ganon. So mga equivalent to mga 34 days. Kung mali ang math ko, pasensya na kayo, mahina talaga ako dyan. Pero more than a month ang magiging palugit. Okay, so ang tanong, makaka-apekto ba ito sa November 2, 2026 BSKE elections? Kung sasabihin natin makaka-apekto, ma-delay ba o iuusog ba o iuulong ba yung November 2, 2026 BSKE? Well, nagkaroon ng proposal noon na ipagsabay na raw yung BARM at saka yung BSKE. Pero tinanggihan po yan ni Chairman George Garcia. Yan po yung report natin na pinakita po natin sa inyo siguro mga 5 days ago, na hindi pwedeng ipagsabay ang BSKE at BARM sapagkat magkaiba sila. Okay. Magkaiba sila ng eleksyon. Ito ay barangay at yun po ay mga members of parliament. Iba po ang gobyerno sa ating mga kapatid dyan sa Muslim Mindanao. Second, in terms of logistics, magkaiba rin. Pero third, magkaiba sapagkat ito na nga po, regional po ang BARM, national ang barangay elections. Kahit sabihin yung barangay elections, there are 42,000 plus barangays in the whole country. So, parang national elections ng buong bansa. Pupunta ko sa mga presinto para bumoto po ng kanilang mga barangay officials. Ang sa BARM po, dun lang po sa region na yon, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. So, in terms of logistics and in terms of size, in terms of population, isang region lang po ang pinag-uusapan natin. Regional election po to. So, doon po kasi sa mga nagsasabing, well, ang national elections kasi, especially kung pagsasabay mo yung LGUs, local government, or barangay, o kaya presidential, tapos local government, mauna, or barangay, kinakailangan may palugit na 3 months. Ito nga, pumapatak din 34 days lang or more than 1 month lamang ang palugit from September 28. Again, ulitin ko, October 28, 1 month, tapos November 2. So, 34 plus or 30 plus days lamang ang palugit. Iba ho yun kasi si Chairman George Garcia na rin po ang nagsabi na well, regional nga yan, in terms of logistics, kayang-kaya na ng COMELEC. In fact, pinagyabang pa yan noon na kahit ipagsabay ang local, BSKE, at saka yung itong ang BARM, super elections, kayang-kaya daw nila. Ayan. So, kung inyo rin pong susuriin,
It goes without saying na yung nasirang Congressman Acop, no, sumalangit nawa, magkakaroon ng eleksyon, special election sa kanyang distrito. I'm sorry, hindi ko makalimutan hindi ko maalala kung yung distrito, pasensya na po kayo. Magkakaroon ng eleksyon ngayong, March o April. So, in the same way, makaka-apekto ba yan sa BARM? Hindi, kasi isang distrito lang po yun eh. Whereas we are talking about many districts, dyan naman po sa BARM. So, ibang-ibang election yun. So, kung ako tatanungin ninyo hindi makaka-apekto. Even sa palugit na ibibigay, 1 month lamang, katatapos lamang ng BARM election kung matutuloy sa September 28, 2026, 29, 30, alam na ng mga kandidato kung sino nanalo natalo, di ba? Makakapag-concentrate na yan sa darating na November 2, 2026. Of course, ibang usapan, sabi ko nga, pagka napolitika yan. Kasi subjective yan eh. Maaaring sabihin ng isang chairman, halimbawa, kung ako ang chairman ng commission, sabihin ko, kaya ko yan. Kaya ng Commission on Elections yan kasi nga magkaiba. And I'm sure, si Chairman George Garcia, yun ang sasabihin, kaya po yan, hindi ho makaka-apekto sa BSKE. Kasi magkaiba yan, even in terms of population and nationwide compared to regional at logistics. Yung mga papel na padadala mo doon, tauhan, manpower, lahat, meron na yan, nakahanda na yan. And ito nga lang yung House Bill 7236, nakalagay na yun, to give COMELEC sufficient time to prepare. Ayan. Pero, ito rin po ang sasabihin ko sa inyo. No? Wala pa naman kasi kafa-file lang po. So, yung reset ng September 28, dadaan pa yan sa Kongreso. Kafa-file lang po mismo ng chairman ng Committee House on Suffrage and Electoral Reforms. Chairman po mismo nag-file. So, kahit na ipabilisin niya yan, dadaan yan sa first, second, and third reading. So, wala pa. So, today is January, September, ilang buwan pa yan? Ilang 6 to 7 months ba? So, ilang buwan pa yan para ipasa. Pag bumasa yan, tsaka magpiprepare ang COMELEC. Pero I think, dapat bilisan ng Kongreso ang pagpasa niyan para nga hindi mapolitika at sabihin na we have no time to prepare. We have to delay or postpone again the BARM elections. Yan nga ho yung sinasabi kong kung mapolitika. At kung idikit o ituon sa presidential elections on 2028, kasi alam ninyo, ang mga, kaya nga ayoko naman makialam, no? Kasi sa mga kapatid natin, mga Muslim Mindanao, no? Pero hinihingi na nila yung election na yan, matagal na. Pero kung halimbawa ang isang grupo ay mamumulitika at sabihin umupo muna kayo dyan at after 2028 na kayo, ayun, maaaring mangyari yon kung mapupolitika. Pero as I've said time and again, ang politika ay kung mapupolitika. Politika pa rin. So, it is still a matter of conjecture. Yun nga lang, nasabihin ko sa inyo, hindi makaka-apekto yan sa November 2. Ang tanong, okay. Ang tanong naman talaga yung November 2 ba maapektuhan kayo? Yun ang pinakatanong natin Kasi nag-iisip ako, no? Halimbawa kung tatakbo tayo. Gaano ako kasigurado na yung mga umuo sa akin ng kampanya o yung mga umuo sa akin mga bumoboto sa akin ay makakaboto o November 2. Kasi lagi mo sasabihin, syempre, baka ikatalo ko yan yung November 2. Ito na lang. Sa comment section, mag-comment po kayo O November 2, botante ka. Botante ako. Sa tingin mo ba makakaboto ka o November 2? Yung answer na yung totoo Kasi ako sasabihin ko sa inyo, malabo. Kasi usually, by that time, nagbabakasyon kami ng family. No? Pero kung hindi kami magbakasyon, syempre makakaboto tayo. Pero more often than not, kami po nagbabakasyon. So, marami nagbabakasyon. Wag na lang ako. Sige. Kung halimbawa, bubulahin ko kayo, sabihin kong boboto ako. Pero yung mga kapatid ko, family ko, mga pinsan ko, hindi ko alam kung makakaboto sila sapagkat bakasyon po yun. So, that is one question na sana madinggan ko o makita ko sa mga comments kung makakaboto tayo sa November 2, yung honest answer lamang
Wala hong mali, walang right or wrong answer dyan. Now, sa mga incumbents at saka sa mga aspirants, sagutin niyo po itong tanong na to. Yung botong bubunuin ninyo from now, na kinakampanya ninyo, kayong mga nakaupo, matagal nyo na nabuo yan, madadala nyo ba ng buo sa presinto pag-araw ng eleksyon? O sa tingin ninyo, baka kalahati lamang ang makaboto? Yan naman ang tanong sa November. Wala akong problema naman kung matuloy yan eh. Ang tanong lang naman tatanungin natin sarili natin, deep inside, makakaboto ba tayo? Or kung kandidato tayo, madadala ba natin ang ating mga botante? Mapipilit ba natin silang bumoto on that day? Or hindi natin sila mahagilap? Ayun na lang ang ating iwang hanging questions na pag-uusapan pa natin in the coming days. Maraming salamat po at binigyan niyo po ako ng inyong oras. God bless po sa inyo lahat.